Tumawag ng backup ang manager kaya hinarap ng pulis ang isa sa kumakain. Tanungin mo ako, Sige, Delgado? Sabi mo, ibigay mo ang damit mo sa akin. hindi ka tumitigil. Nasa ilalim ako. Investigation of the president. Inaakusa sa kanya na ginawa niya ito nung akala niyang walang nanonood kaya nakakagulat talaga. Sabi nila, umiihi ka sa break room. Diyos ko, hindi. Inside the Crime, handog ng Law and Crime. Ako si Elizabeth Milner. Ngayon, isipin mo ito, nasa trabaho ka, mahaba ang shift mo, kailangan mo ng pahinga, kaya syempre, pupunta ka sa break room. Siguro nagse-cellphone ka, nag-i-scroll, nakikinig ng musika, nanonood ng television o kung ano paman. Paglingon mo, may gumagamit ng banyo sa tabi mo kahit wala ka naman sa banyo. Pebrero 8, 2025 na ngayon. Nasa Cactus Cantina Mexican Grow tayo sa North 12 Avenue, Pensacola, Florida. Mga bandang 6:30 ng gabi, tinawagan doon ng mga pulis dahil may isang customer na, sabihin na lang natin, nalito ang isang empleyado. Akala niya ang break room ay isang porter potty. Yung babaeng nakaupo dyan, ibinaba niya ang pantalon at umihi sa sahig sa harap ng lahat. Hindi dito yung babaeng nandoon. Yung may salamin, yung may salamin. Hindi, wag mo na siyang halikan. Tama na, ikaw yon. Nakilala ang babae bilang si Shirley Blee, 32 ngunit sinabi niyang sa banyo lang siya nagpunta. Anong meron ngayong gabi? Kayo ba? Pwede ba kitang makausap? Pwede ba tayong mag-usap dito? Oh, pasensya na, ano yon? Ang sinasabi ko lang, Hey, so what happened? Anong ibig mong sabihin? Ano bang nangyari sa akin? Tinawag kami at sinabing may insidente raw na kasama kami pero wala namang ganon. Bilang katrabaho ko, ikaw ang ako. isa siya sa mga naka-band play na empleyado. Delgado, tama. Kaya, Sinabihan kami na umiihi ka sa break room. ay Diyos ko, hindi. Umiihi ako sa banyo pero hindi ako umiihi dahil kailangan ko. Pero hindi ako umiihi sa tao. Umihi ka ba sa banyo? Oo, tulad ng dapat kasi nasa banyo siya. Ngayon, hindi pa malinaw kung si Shirley ay uminom ng sobra-sobrang margarita. Pero kung titingnan mula sa body cam ng isa pang pulis, makikita mong magulo talaga ang kwento niya. May ideya ka ba? Oo, sige lang, gawin ninyo ang kailangan ninyo. Oo, ginawa ko. Umihi ako sa banyo. Nasa lungsod ako. Ayos lang yan. 25 talampakan at 6 yan ang hollow love. Kung gusto mo ng pasaporte ko, Sinusubukan kong intindihin kung bakit ako. hindi ko sinasabi. Gets ko, kapag tinawag ako, aasikasuhin ko, investment mo, lalo't pareho tayong pupunta sa parehong kwarto. Malapit mo nang dalhin ang kalsada natin. Pasensya na, Ayokong magsalita. Malapit ka nang masaktan. anong ibig mong sabihin? Ibig kong sabihin, bilang kagawaran ng tanggulang pambansa, pareho tayong daraan sa parehong bagay, parehong pinagdadaanan mo, pagdating sa kaso ng pambansang tanggulan. Naintindihan ko, kaya mong tingnan ang pasaporte at alamin kung pasado, at kapag pumasa na, ipaalam mo sa akin na hindi ito pasaporte. Itong bahagi na ito ay kaya kong ibigay ang pasaporte ko, ayokong gawin. Ayos ka, tatawagin ka namin. Ayos lang yan. Ngayon, para sa lungsod na Manalo, Charlie, May ideya ka ba? Wala, maliban kung pipigilan mo pa rin ang investigasyon ko. hindi siya ganon. Isa siyang mamamayang Amerikano. May tagahila tayo. Huwag siyang saktan. Wala akong pakialam. Delgado, tinatanong mo ako. Kaya kung matalino ka, sasabihin mo, Dogato, umupo ka na lang. Ako na ang bahala dito. Delgado, umupo ka na lang, ako na ang bahala dito. Tama na yan, tara na. Ako. Siguraduhin mong meron kang Ang jurisdiction mo ay siyang pagkamamamayan mo. Gusto ko lang sabihin, galing din ako sa kawanihan ng mga pangulo. Kaya hihilingin ko na siguraduhin mong kumilos ng ganon. Nagtatrabaho din ako para sa kamiseta. Sa ngayon, Wala siyang kinakaharap na anumang kaso.
Saan ngayon? Iniimbestigahan namin gaya ng sabi ko sa'yo. Yakin mo rin na may payo ka. Sir, kung hindi ka aalis, umupo ka na lang at tigilan mo ang paghadlang sa investigasyon ko, magkakaproblema talaga tayo rito. Kaya umupo ka na lang at manahimik. Ibibigay ko ang pangalan ko kapag tapos na ako. Umupo ka. Umupo ka. Humihingi ka ng impormasyon tungkol sa mga mamamayan ko, tatanungin ka rin niya. Binibigyan kita ng opsyon na umupo, na karapatan niya. Ano yon? Kami rin ay Amerikanong mamamayan. Hihilingin namin kumpirmahin mo na may jurisdiction kami dito sa ilalim ng Department of General Federal Jurisdiction. Oo, meron kami. Magdarasal ako sa recording. Mamamayan. Ako nga. Human resources, sige. Kapag umihi ka sa loob ng property, bakit may tatawag sa amin habang ginagawa mo yon? Hindi ko alam kasi may nangasar. Parang palaging may nangyayari sa lahi. Palaging may issue. Nagtatrabaho ka ba? Hindi, literal na kinakain ko lang talaga ito. Sabi mo human resources ka, kaya hindi ko alam kung ano ka talaga. Dapat hindi ako kumakain. Hindi ako pwedeng kumain. Tinutukoy mo ba ako? Hindi ako pwedeng kumain? Kung Amerikano ako, hindi ako pwedeng kumain sa mga Amerikanong restaurant. Tanungin mo ako, ibigay mo sa akin yan, ibigay mo ang aking identification. Hindi. Sa ngayon, kinukuha namin ang aking identification. Sa ngayon, isinasagawa namin ito. Ako'y nag-iimbestiga rin at humihingi ng pahintulot dahil sa autoridad ni Pangulong Trump. Tanungin mo ako. Sige, Delgado, tanungin mo, ibigay mo sa akin ang iyong address. hindi ka tumitigil. Inimbestigahan din ako ngayon ni Pangulong Trump. Pareho lang yan. Pangulo, kawanihan ng mga Pangulo. Ako ang kawanihan ng Pangulo. Ako rin yun. Hawak ko ang Pangulo at hawak ko ang imahe ng Amerikano. Ako rin yun. Ayos ba? Itinanggi ni Shirley na ginamit niya ang break room bilang banyo pero ito ang sabi ng ulat ng pulisya. Kinuha ni Opisyal Thompson ang footage na nagpapakita kay Bowie na pumasok sa break room, ibinaba ang pantalon, umupo at umihi. Napansin ko ang redacted doon. Nakalantad ang ari ni Bowie habang umiihi at walang inidoro o urinal sa break room kaya maiisip ng kahit sino na parang nasa palikuran sila. Kapag ikaw ay kumalma na. Ganun din ako. Sige, Itanong mo rin sa akin kung ano ang tinanong mo tungkol sa pagkamamamayan dahil dapat kitang tanungin din tungkol sa iyo. maging ganon. Hindi kita tinatanong tungkol sa iyong pagkamamamayan. Siya ang nagtatanong. Paano kanya tinanong tungkol sa sarili mo? Siya, Sinabi lang niya, hiningi niya ang iyong identification. hindi mo ba naisip yon? Seryoso ka ba ngayon? Seryoso ka ba ngayon? Hinihingi mo ang aking lisensya? Hindi. Pagkamamamayan ng magulang ko? Hindi. Saan ako nagmula? Hindi. Pareho lang, pwede mo tanungin si Charlie. Hindi ko kailanman tinanong ang aliman sa mga bagay na yon. Natataranta ka bang lumingon? Hindi ko kailanman hiningi ang aliman sa mga bagay na yon. Sorry ka, pero hindi ko naman kailanman hiningi ang aliman sa mga bagay na yon. Hindi mo alam, pero alam ko dahil ako'y mamamayan. Ipinanganak ako sa Mexico, Hawaii. Nakuha ko ng tama. Mamamayan ako, ikaw may Ford identification ang galing. Tinanong mo ako tungkol sa pagkamamamayan ko at sinagot ko naman. Hindi ko kailanman tinanong ang pagkamamamayan mo. Okay, pero siya ang nagtanong dahil inakala niya, dahil tiningnan niya ang iba kong kulay ng balat, kaya niya ako tinanong kung ako ay may American citizenship. Sige, itanong mo ulit sa akin. Itanong mo lang ulit sa akin. Sige lang, Gogati, kaya mo yan. Dahil isa akong lalaki, ipinanganak sa Hawaii, 1973, bakit ka lumulutang? Itanong mo sa akin. Nagtatrabaho ako para sa Federal Bureau of Presence sa Estados Unidos ng Amerika. Hoy? Nasa 25 talampakan ba ako ang layo? Sige lang. Hindi ka na nagtatrabaho para sa kanya. And palagi kong gagawin. Alam mo ba? Nakakahiya talaga yan. Pakiusap. Nakakahiya talaga yan. Mga Amerikano, sila mismo ang pinagtatrabahuhan ko. Para sa kanila ako nagtatrabaho, mga Amerikano. Nasa 25 talampakan na ako ang layo. Oh, hindi mo gagawin, hindi mo gagawin. Kung ganun siya, di mo siya tatanungin ng ganyan. 25 talampakan ng layo. 25 talampakan ng layo. 25 talampakan ng layo. Nasaan ang kotse mo? 25 talampakan ng layo. 25 talampakan. Oh. 25 talampakan ng distansya ko. At sa tingin ko may bayad ako sa korte. Pasensya na, pasensya na. Anong meron? Sabi ko, pasensya na, para ito sa inyong dalawa, para sa inyo. Nagtatrabaho ako para sa gobyerno. Hindi ibig sabihin nun na ligtas ka na. Hindi. Ipinanganak ako sa Estados Unidos. Paparating ako para sa inyong dalawa?
Pasensya na kung may mga naranasan ka. Ako rin. Ipinanganak ako sa United States, paparating ako. Oh, gagawin ko talaga. Katulad ng sinabi ko, pasensya na, pero kailangan kong gawin ang dapat kong gawin. Siyempre, nandyan kayo. Magaling. Magaling. Dalawang salita, pasensya na sa inyong dalawa. Mali kayong lahat. Hindi. Hindi sila tutugon para dito. Bakit hindi? Kailangan ko kasi nakakabobo ito. Ano yon? May hawak ka na bang sertipiko? Kung maghihintay ka sandali, Pwede kitang kunan ng isa. Okay. Ako'y 25 sa inyo, 25 ang layo, 25 ng kaunti, ako ba'y 25? Bakit hindi mo siya minamadali? Delgado? Anong delgado? Ako ba? 25 talampakan ng layo mula sa Katoliko? Tinatayang ganon? Sige, Delgado, pabayaan mo siya. nasa 25 talampakan ako mula sa'yo. Delgado, hayaan mo sila dahil kapag pinalaya nila ako. Tao, sir. Sir Delgado, May kailangan ka pang gawin? Dogato, ginagawa natin ito bilang federal na ahensya ng Estados Unidos. Pakigawa na. Nakasandal ako sa kotse. Sige lang. umatras ka ng kalahating hakbang. Sige lang. Sir, umatras ka ng kalahating hakbang. Sige. Ibuka mo ang mga paa mo para sa akin. Hayaan mo silang gawin ang kailangan nilang gawin dahil nagawa ko na ito dati. Ito ba ang susi ng kotse mo? Oo, akin nga yan. May cellphone ka ba? Siguro wala akong dala ngayon. kung meron man, nasa kaliwa ng kotse ko ito. Pwede mo bang tawagan ang solid mo, sir? Hindi. Bakit hindi? Hindi ko kailangan sa telepono. Sir, bakit hindi? Dahil hindi ko naman kailangan. Naniniwala akong kailangan mo. Tawagin mo silang yoga to. Hayaan mong sabihin ko, Pagkatapos ay maaari mo na silang tawagan. kailangan nilang gawin ang dapat gawin. Meron ka bang kahit ano sa bola mo? Wala akong laman, kunin mo na lang. Wala, makukulong ka lang. Ayos lang yan. Ayos lang ako. Hindi. Hindi ko kailangan gagawin. Gusto ko kayong bihisan bilang pulis. Walang problema. Hindi mahalaga. Talagang hindi mahalaga. Muka sa muka. Nasa 25 talampakan ako mula sa'yo. Haharapin mo ba sa bilis? At bakit ka naka-custom, sir? Sinabi ko na sa'yo. Ayon sa mga opisyal, ilang empleyado ang nakakita kay Shirley na umiihi sa break room kaya siya ay inaresto dahil sa misdemeanor na indecent exposure na ikinagulat ng kanyang asawa. Maaari mo bang sabihin sa akin kung bakit siya dinetene? Hindi, official ka ng korte na ito. Tama. Bakit? Ano dinetene mo? 25 talampakan ang layo ko sa kanya. Ito ang kanyang asawa. Ito ang kanyang asawa. Sinusubukan ko lang. Sino ang asawa ni Shirley Beauty? Sige, pumasok siya sa break room sa harap ng mga empleyado at umupo sa isang upuan sa isang kwarto na walang kahit anong banyo sa ilalim ng kamera at umihi. Nakita ito ng mga empleyado. Nakita nila siyang hubad at gustong magsampa ng kaso laban sa kanya. Sinasabi nilang wala akong kinalaman. Sige. Tulad ng kaibigan mo rito, Ang pangalan ko ay Ginong. Delgado. Nasa parking lot siya kasama ang anak natin sa kotse, kaya hindi ko alam ang nangyayari. Sinusubukan ko lang alamin. Ayon kay Ginoong Delgado, ako ay lingkod bayan at ang taong bayan ang tumawag ukol sa umano'y krimen. May ebidensya sa krimen kaya bilang lingkod dapat akong kumilos. At pinahahalagahan ko yan at nirerespeto ko yan. Pero sinabi ko na sa'yo yan. Sino ang taong nagdesisyon na magsabi ng reklamo? Nasaan ang taong yon? Empleyado sila? Nandyan sila? Sige. Nasaan ang empleyadong nananatili? Hindi ko sasabihin kung nasaan ang empleyado. At nahuli kita. Kung gusto mong pumunta sa petsa ng korte, kahit kailanman yon, malugod kang tinatanggap na gawin yon. Sige. Alam mo ba, Gino, na ikaw ay nire-record? Oh, hindi ko. At ikaw, malinaw naman, nagsimula akong mag-record. Ano ang pangalan mo, Ginoo? Nasabi ko na sa'yo ng 10 beses, pare. Hindi ako. Sinusubukan kong maging wala lang. Gawin mo yan. Ano ang sayo, Ginoo? Ano ang pangalan mo, Gino? Hi, Anna Singh. Tinutulungan ko pero natataranta ako ngayon at gusto ko lang malaman ang nangyayari. Sa totoo lang, pinapalala mo lalo ang sitwasyon sa telepono. Ina-assume ko na papunta kayo sa downtown station, tama? Papunta kami sa Scammy Hunter Jail Sige. na nasa Fairfield. Oo, alam ko kung nasaan yon. Ihahatid ko muna mga anak ko bago alamin kung saan kami pupunta. May piyansa siya at mababa lang ito. Sige. Booking lang, siguro 4 na oras. Sige, hindi ko pa alam ang proseso. Dadalhin siya doon pero tungkol sa bond at iba pa hindi ko maintindihan. Kaya kung wala kang cash para sa bond na ipopost, pwede kang dumaan sa bail.
bonding at magiging 10% ng kung magkano man ang bond. Hindi ko alam eksakto kung magkano ang bond ng wala. O, 10% lang ito ng gagawin ko kung magbobonding ka. at saka, halimbawa, kung nasa bangko ang pera, pwede ba akong magbayad gamit ang debit card o parang ganon? Sige. Halimbawa, duda akong aabot ng 1,000 ang piyansa niya. Kung 1,000 yon, magbabayad ka ng 100 kay Bossman at makakalabas na siya ng kulungan. Sige. Hindi ko sa tingin na aabot ng 1,000 yon. Sige. Ayos lang. Pagkamalay ko. Pwede niyang isulat ang mga numero ng telepono, pwede niyang dalhin ang kanyang telepono kung kailangan niyang kopyahin ang mga ito. Pwede niyang gawin yon at pagkatapos pwede niyang tawagan kung sino man ang kailangan niya. Kapag nabook na siya, may parang day room doon, maraming telepono na pwede niyang gamitin para tumawag kahit kanino. Sige. Doon nila sinasabi, uy, malapit na akong makalaya. Oo. Doon ka pwedeng magsimula. Pwede ko bang isulat ang numero ko? Oo, hawak ko ang telepono niya pero ayokong ipadala ito kasama niya. Mas gusto ko na lang ulit isulat ang numero ko kung hindi kailangan. Alam nyo ba na kayo ay nire-record? Oo, ayos lang yan. Karapatan mo yan sa ilalim ng unang susog, di ba? Karapatan mo yan sa ilalim ng unang susog, di ba? Oo, syempre. Bago dalhin si Shirley sa Escambia County Jail, sinabi ng manager sa kanya, "Huwag ka nang bumalik dito." Hoy, hindi mo gabi ngayon. Hindi ka welcome dito. Huwag ka nang dumaan dito. Hindi ka na welcome sa lugar na to. Salamat. At pumasok siya, dumaan, isinara ang pinto dahil ayaw niyang makita ito ng mga customer habang papunta sa banyo. Kinuha niya ang manager at 2 pang server, bumalik at ipinakita sa kanila. Yun ang manager, isa pang manager, 14. At pagkatapos yung 2 babae, hindi ko nakuha yung mga babae kasi inisip ko na siya at yung isa pang lalaki. Yun na yun, sabi niya. Nasa kabilang kwarto siya nag-i-inventory, pumasok sa lobby, nakita niyang umiihi siya. Anong ginagawa mo? Napanumpa na ba lahat dito? Kaya ito si Juan, yung isa pa na nasa card. Sa madaling salita, ang sinabi niya ay si Juan ang pumunta at kumuha sa kanya, bumalik at ipinakita sa kanya. At pagkatapos niyang matapos, bumalik siya sa kanyang grupo. Siguro may numero ka na ngayon. Kung pwede, ipasa mo sa akin at susubukan kong i-upload kahit wala akong access. Okay, di nagkaano ba ka, Sino si North Sergeant Slayton? O, I-email ko ang video. Salamat. kumuha na lang ako ng litrato niya. Sige. Bago pa man, para siguradong siya talaga yon. Kasong isinampa, malaswang pagpapakita tapos trespassing lang. Pinalaya si Shirley Buwi kinabukasan matapos magbayad ng 100 na piyansa online ayon sa record ng korte. Nahaharap si Shirley sa disorderly conduct pero naresolba ito matapos niyang kumpletuhin ang pre-trial diversion program. Ibinasura rin ng mga piskal ang kasong malaswang pagpapakita. Salamat sa panonood ng Inside the Crime. Ako si Elizabeth Milner.